Mga idol, paabutan natin sa 1,000 likes ang ating video para ganahan tayong gumawa. Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, ipinahayag ni Ge Chen sa lahat, ang nangungunang rangkang ay ang ika-9 na prinsipe na ating bida. Si Zhang Ruokan napatay niya ang isang savage beasts mula sa nakatataas na antas na level 1 at 2 mula sa medium class level 1. Nagulantang naman ang mga ibang participants sa kanilang narinig sa tinura ni Ge Chen. Nagsaad naman si Ningxian kung paano daw nagawa ni Chen ito. Sa 3 buwan ay walang tigil na nagpractice ang ating bida hanggang maabot nito ang yugto ng Yellow Realm. Wika din naman ni Situ Linjiang na ang ika-9 na prinsipe na ating bida ay talagang kawili-wili daw ito. Dapat siyang maging mas mapagbantay sa susunod na round. Saad naman ng 3 sa loob lamang ng ilang buwan, ang ika-9 na prinsipe ay nakamit ang gayong tagumpay. Gaano daw ito kadalas sa kanyang pagsasanay? Ngunit sa kabilang banda, natuwa naman ang ama ng ating bida, at sinabihan niya si Ge Chen, na ibigay daw ito sa kanya ang heavy bow, na siya daw mismo ang magbibigay sa ating bida. Ngunit agad naman nagsalita si Chen at magalang nitong sinabi, na pinatay nito ang superior class level 1 savage beast kasama ang ika-9 na prinsesa ng commandery, hindi siya dapat makakuha ng kredito para sa lahat. Subalit bigla naman nagsalita si Princess Zhang Yuxi, at magalang naman sinabihan niya ang kanyang ama. Nang makatagpo siya at naka-encounter ng mapanganib na beast, ang kanyang kapatid na ating bida ay ang nagligtas sa kanya. Tungkol sa superior class savage beasts, hindi daw ito masyadong nakatulong. Ngunit ngumiti naman ang prince, at masayang sinabihan niya ang kanyang mga anak, na silang magkakapatid ay nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa. Maaari silang magpasya kung kanino ibibigay ang heavy bow, at sabay iniabot niya kay Chen ito. Ngunit wika naman ng ating bida, magaling daw siya makipaglaban gamit ang espada, at hindi ang pana, at sinabihan niya ang kamahalan, mangyaring ibigay na lang daw nito ang mabigat na pana sa kanyang ika-9 na kapatid na babae. Agad naman na ibinigay ni Chen ang pana sa kanyang kapatid. Natuwa naman si Princess Zhang Yuxi dahil hindi nito akalain na ibibigay ng kanyang 9th brother ito sa kanya. Ngunit ngumiti naman ang ating bida, at sinabihan niya si Princess Zhang Yuxi, na deserve daw niya ito, kung wala ang kanyang tulong hindi niya mapatay ang berdeng apoy na deer. Saad naman ni Chen sa kanyang isipan, kung magiging kaalyado niya ang ika-9 na prinsesa ng commandery, malamang na mas maganda ang pakikitungo nilang dalawa na mag-ina sa lugar. Ngunit sinabihan naman siya ni Princess Zhang Yuxi, kung gayon ang kanyang kapatid na babae ay lubos na magpapasalamat sa pagtanggap, good luck sa susunod na round, at siguradong makakasama daw ang ating bida sa top 5. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan mag-uumpisa na ang final round. Nagsaad naman ang tagapang-asiwa. Round 1 ang huling paligsahan, ang ika-9 na prinsesa Zhang Yuxi, laban kay Lin Ningxian ng family Lin. Nakangiti naman na sinabi ni Princess Zhang Yuxi kay Ningxian, na hindi na siya makapaghintay na makita kung gaano kalakas ang kanyang espada sa pagsunod sa puso. At agad nitong inilabas ang kanyang espada dahil sa kanyang kasawikan na makalaban siya. Agad nitong ginamit ang kanyang teknik sa espada ang Blue Water Forming the Surge. At ilang piraso na espada ang lumabas dito. At sa kanyang paghahanda ay agad nitong panang-atake at sabay-sabay na bumulusok ito patungo kay Ningxian, ngunit kalmado lang si Ningxian habang pinagmamasdan niya ito. At ilang sandali pa ay tuluyan nang nakalapit ang atake ni Princess Zhang Yuxi kay Ningxian, at agad naman hinugot ni Ningxian ang kanyang espada at nag-release ito ng isang slash at agad niyang napawalang bisa ang panang-atake sa kanya, ngunit sa kanyang ginawa ay biglang sumugod si Princess Zhang Yuxi. At nagpakawala ito ng magkasunod na slash sa kanya. Subalit hindi naman umubra ito sa kanya at walang kahirap-hirap nitong nasalag ng kanyang espada. Habang nanunood ang ating bida, at nakita nito ang agwat ng lakas ng dalawa ay talagang parehas sila, ngunit ang level ni Ningxian sa paggamit ng espada ay naabot na nito ang Realm Sword. Kaya mas lamang pa ito kaysa sa kanyang kapatid. Kahit ganun pa man, ay nakayang nakipag-sabayan ni Princess Zhang Yuxi at hindi ito nagpakita ng kahit konti kaba sa kanyang dibdib. At sa pagkakataong ito, ay si Ningxian na din ang sumugod, at bigla itong tumalon at iwinasiwas nito ang kanyang espada, ngunit nasalag naman ito ni Princess Zhang Yuxi gamit ang espada nito. Ngunit nagpakawala ulit ng isa pang atake si Ningxian at agad nitong hinampas ang kanyang espada.
Subalit agad naman naiwasan ito ni Princess Zhang Yaxi, at natama na lang ni Ningxian ay ang sahig ng entablado at isang malakas na pagsabog ang naganap at makikita natin ang pagtalsak ng bato sa lakas ng impact nito. Subalit hindi pa tapos si Ningxian at naghanda ulit ito para umatake. Sa kabilang banda napasigaw naman si Chen at sinabihan niya ang kanyang kapatid na mag-ingat ito dahil umatake pa ulit si Ningxian. Subalit hindi na nakagalaw pa si Princess Zhang Yaxi sa ginawang panang-atake ni Ningxian gamit ang kanyang Sacred Breaking Plum Sword. Hindi naman itinuloy ni Ningxian ang kanyang atake bagkus ipinadama nito ang kanyang lakas sa kanya at sinabihan na lang niya si Princess Zhang Yaxi na natalo na siya habang nakatutok ang espada nito sa kanya. Nadismaya naman si Princess Yaxi at sinabihan niya ang ating bida na ang kanyang cultivation ay hindi mas masama kaysa sa kanya paano daw siya natalo ng mabilis. Agad naman binati ni Chen ang kanyang kapatid dahil sa kanyang pinakitang kahusayan sa paggamit ng espada, ngumiti naman na sumagot ang ating bida, dahil ang pagkakaiba nilang dalawa ay sword comprehension, natural na mauunawaan daw ni Princess Zhang Yaxi ito, kapag naabot na niya ang realm o ang espada na sumusunod sa isip. Subalit ngumiti naman si Princess Zhang Yaxi at sabay turo ito sa ating bida. Oras na daw nito, balita nito may kakayahan din ang kalaban niya na talunin ang mga savage beasts na walang armas. Ilang sandali lamang ay nagharap na nga ang dalawa sa entablado. Ngunit sinabihan naman si Chen na, nabanggit daw nito ng ika-9 na prinsipe na sanay ito sa paggamit ng espada, pero hindi marunong gumamit ng espada ang kanyang katunggali, para maging patas daw ang kanilang labanan, bakit hindi sila makipagkompetensya ng walang armas? Agad naman pumayag ang ating bida sa nais ng kanyang kalaban na gamit lang ang kanilang martial arts na hindi gumamit ng anumang sandata. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang mga manunood na master ang pamilya Bai sa pamamaraan ng kamao ay hindi yun basta pang-aapi. Tama, dagdag pa, ang 9th prince na ating bida ang cultivation daw nito ay isa ring realm na mas mababa. Bumalik naman tayo ng eksena kung saan agad naman nagpalabas ng aura si Bai at nanlilisik ang mga mata nito. Agad naman itong sumugod na walang pagkundangan, ginamit nito ang kanyang slaughter fist technique at isang mabilis na pagsuntok ang kanyang pinakawalan sa ating bida. Ngunit kalmado lang naman si Chen habang pinagmamasdan nito ang papalapit na pag-atake ni Bai, at ilang segundo pa ay agad naman na naghanda ang ating bida para sa kanyang gagawing counter-attack, agad lumiwanag ang kanyang kamay, at kanyang sinabayan ang atake ng kanyang kalaban. Nagtagpo na nga ang kanilang mga atake at isang malakas na pagsabog ang nangyari sa kanilang salpukan. Namangha naman ang mga nanunood at malinaw nilang nasaksihan ang salpukan ng dalawa. At ilang sandali pa ay makikita naman natin ang resulta, napigilan ni Chen ang slaughter fist ni Bai, gamit lang ang pagharang nito ng kanyang palad. Subalit sa hindi inaasahan, ay natalo si Bai sa kanilang salpukan, namilipit naman ito at nakaramdam siya ng sakit sa kanyang kamay. Ngunit ngumiti naman ang ating bida, at batid nito na siya ang magwawagi sa kanilang labanan at sinabihan niya na natalo na daw ito. Napaluhod naman si Bai habang nakahawak ito sa kanyang braso. At sinabihan niya ang ating bida, kung gaano daw ito kalakas. At malinaw niyang ginamit ang lakas ng siyam na turo na pinagsama sa isang mid-class martial technique ng tao. Agad naman na sumagot si Chen at tinitigan niya ito na may tindig. Wika nito, maaari lamang mga hulugan na ang lakas ng siyam na toro ay hindi sapat para talunin daw siya. Agad naman nakaramdam ng takot si Bai at naramdaman din nito ang pressure na pinapakawalan ng ating bida, at namuo ang kanyang pawis sa kanyang mukha. Nabigla naman si Ge Chen sa kanyang nasaksihan na labanan ng dalawa. Ang ika-9 na prinsipe na ating bida, ang kahusayan nito at kapangyarihan ay nagbigay daan sa pagiging eksperto sa isang rotate na pressure na nagdislocated sa braso ni Bai Wanli sa isang sandali. Ngunit makikita naman natin na tumawa ang prince na ama ng ating bida. Hindi ito makapaghintay upang makita kung ano ang iba pang mga sorpresa na inihanda ni Jiu para sa kanyang ama. Subalit agad naman na sinabi ng tagapang-asiwa. Unang labanan ng semifinals, ang ika-9 na prinsipe, Zhang Ruo na ating bida at laban kay Lin Ningxian ng Ling. Wika naman ng dalawang babae na may naglalakihang mga kahon habang sila'y nakangiti. Ang ika-9 na prinsipe at Lin Ningxian ay silang dalawa ay magpinsan. Niligawan niya ito mula pagkabata. Subalit mukhang hindi interesado si Lin Ningxian sa sakiting 9th prince na ating bida, kaya unti-unti siyang lumayo sa kanya.
At magiging lubhang kawili-wili ang labanang ito. Ngunit napangiti na lang ang ating bida sa kanyang mga naririnig. Subalit sinabihan naman siya ng kanyang kapatid, ito ay isang pagkakataon na magiging kawili-wiling panoorin. At sabay takip ng kanyang bibig habang ito'y tumatawa. Ngunit makikita naman natin na seryosong nakatingin si Ningxian sa ating bida. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagkasalubong ang dalawa. Ngunit agad naman inakbayan ng ating bida ng kanyang kapatid. At sinabihan siya na alam daw nito gusto niya si Ningxian, subalit kahit anong gawin daw nito ay hindi siya gusto nito. Kahit na ganun hindi siya dapat magmadali sa kanya, kailangan niyang ibigay ang lahat, at naghihintay daw si Princess Zhang Yaxi na ipaghiganti daw siya nito. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagtagpo ang landas ng dalawa sa entablado, nagkatitigan naman silang dalawa at nagpapakiramdaman. Agad naman hinubad ni Chen ang isa niyang damit. Subalit habang nakatingin si Ningxian sa ating bida at sinabi nito sa kanyang isipan. Palagi nitong tinitingnan ang pag-ibig ng kanyang pinsan para sa kanya bilang tanga. Gayunpaman, tiyak na magagamit daw nito ang mga hangal na damdamin ng isang martial genius sa kanyang kalamangan ngayon. Agad naman itong nagpanggap sa harapan ni Chen at sinabihan pa niya ito. Siya daw ay talagang kamangha-mangha kung paano siya nag-improve sa isang maikling panahon. At ito ay nagpa-cute habang inaakit niya ang ating bida. Sa tingin niya ba dapat silang maglaban, dapat maintindihan ni Chen kung gaano kahalaga kay Ningxian ang pagpasok sa semifinal. At dagdag pa nito sa kanyang isipan, masyadong daw bilib ang ating bida noon sa kanya, siguradong papayag daw ito. Subalit hindi naman umubra ang ginawa ni Ningxian sa ating bida. At sinabihan niya ito, ang semifinal ay mahalaga sa kanya, at mahalaga din ito sa ating bida. Bibigyan na lang daw niya si Ningxian ng isang partida na hindi niya gagamitin ang kanyang espada sa kanilang laban. Agad naman nagsalita ito, na talagang napakabait daw ng ating bida at siya ay nagpapasalamat sa kanya, at agad nitong kinuha ang kanyang espada. At ilang segundo lang at nito ang kanyang espada at ito'y naghanda sa kanyang pag-atake at may namuong asul na enerhiya sa kanyang katana. Ngunit bigla itong sumugod ng napakabilis. Ngunit nakatayo lang naman si Chen at ito'y kalmado habang tinitignan ang papalapit na si Ningxian, agad naman niya itong naiwasan ng walang kahirap-hirap. Agad naman na ginamit ni Ningxian ang kanyang floating clouds and flowing water. At isang malawakang slash ang kanyang pinakawalan. Ngunit bigla naman tumalon ang ating bida para iwasan ito. Sunod naman ginamit niya ang kanyang wind sweeping away the clouds. At kanyang hinampes ito kay Chen subalit ang tinamaan na lang nito ay ang sahig, dahil mabilis na nakaiwas ito gamit ang kanyang pagtalon. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pag-atake si Ningxian at ginamit niya ulit ang kanyang rain stops and clouds show, at kanyang inatake ang ating bida at diretsyong tinamaan ito sa balikat. Subalit nabigla naman si Ningxian dahil ang kanyang tinamaan ay after image na lang ni Chen Biglang sumulpot sa likod ang ating bida. Subalit nang gagalaiti naman si Ningxian. Dahil madami na itong ginamit na teknik pero hindi pa niya nagagawang tamaan ang ating bida, at ginamit na nito ang kanyang last na teknik, ang parting clouds, itinaas nito ang kanyang espada at isang malakas na enerhiya ang lumabas dito, at ilang sandali lamang ay tuluyan na niya itong iwinasiwas kay Chen ito. Ngunit sa naiwasan ulit ito ng ating bida, sa kanyang paglapag ay napatalsek naman ito dahil sa malakas na atake ni Ningxian. Subalit muntik na ito malaglag sa entablado dahil sa kanyang pagtilapon. Hindi naman inaasahan ng ating bida, kahit na naiwasan daw niya ang ataking yun ay malakas pa rin ang impact nito. At napatingin naman ito sa baba. Kung hindi daw niya agad napigilan ang kanyang pagtalsek ay malamang nahulog na ito at natalo. Subalit agad naman niyang ginamit ang kanyang dalawang daliri para sabayan ang atake ni Ningxian, at biglang lumiwanag ang daliri nito dahil sa namuong enerhiya. Wika naman ni Ningxian habang ito'y pasugod. Gusto daw siyang talunin sa mga kamaulang ng ating bida, napakamuwang. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagtagpo ang kanilang atake at isang malakas na pagsabog ang naganap. Ngunit sa kabilang banda, namangha naman si Princess Zhang Yaxi. Sa labanan ng dalawa, sambit pa nito, isang mabangis na kapangyarihan, ang pangsyam nitong kapatid na ating bida ay talagang itinatago daw nito kanyang tunay na lakas sa buong oras na ito. Naging seryoso naman ang ating bida ay sinabihan niya ito na talo na daw ito. At makikita naman natin ang resulta na natalo si Ningxian sa kanilang salpukan.
Hindi naman makapaniwala ito, dahil nagawa siyang talunin ng ating bida gamit lang ang dalawang daliri nito. At ilang sandali pa ay tuluyan nang hindi na kinaya ni Ningxian ang counter-attack ni Chen Er, at dumiretso ito sa malaking kahon ng kanyang pinsan at mukha para magsuka ito ng dugo. Ngunit nagsaad naman si Princess Zhang Yuxi, ang ating bida daw ay hindi talaga marunong magmahal ng mga babae. Hindi niya ito pinagbigyan kahit na babae ang kanyang kalaban. Wika din ng kanyang ama, na ganito na daw siya kalakas, kahit kamakailan lang niya natanggap ang kanyang sacred mark, marahil si Jier ang kanyang talent ay maihahambing kay Jier. Ngunit sa kabilang banda nagulantang naman ang uncle nito, dahil hindi niya ito inaasahan na natalo niya si Ningxian sa isang galaw lang, at ni isang atake man lang nito ay walang tumama sa kanya, parang walang kwenta ang pamangkin nito sa harap ni Chen Er. At makikita naman natin na pabagsak na sa sahig si Ningxian matapos matinggap nito ang atake ng ating bida. At sarkastiko pa nitong sinabi na mukhang nanalo na daw ito, subalit habang nakahandusay sa sahig si Ningxian, at sinabihan niya ang ating bida na hindi pa daw tapos ang kanilang laban, at pilit nitong kinukuha ang kanyang espada. Ngunit sinabihan siya ni Chen Er na, ang pagkakaiba sa lakas nila ay masyadong malaki, ito ay hindi kailangan upang magpatuloy sa pakikipaglaban. At makikita naman natin si Ningxian na pilit na bumabangon kahit na nagtamo na ito ng pinsala. Napasigaw na lang ito habang sinabihan niya ang ating bida na itigil daw nito ang kanyang pagtingin na hindi niya nilalagay sa kanyang paningin ang kanyang pinsan. Dahil hindi pa niya ginagamit ang kanyang trump card, agad naman nagpakawala ito ng malakas na enerhiya at naghahanda ito para sa kanyang pag-atake, ngunit nakapikit naman si Chen Er dahil sa katigasan ng ulo nito dahil wala naman laban ito sa kanya. Agad naman na sumugod si Ningxian sa ating bida, ngunit nabahala naman si Princess Zhang Yuxi, at sinabihan niya si Chen Er na mag-ingat ito at tumingin sa kanyang likod. Wika din ng isang babae, si Ningxian daw ay gumagawa ng isang sneak attack. Ang ikasyam na prinsipe na ating bida ay mamamatay ito kapag tatamaan. Subalit napaisip naman ng uncle nito, kung ang 9th prince ay namatay mula sa sneak attack ni Ningxian, ito ay tapos na para sa pamilya Lin. Agad naman niyang sinigawan ng kanyang pamangkin na pinapatigil niya ito sa kanyang kahangalan. At ilang sandali pa at tuluyan nang hinampas ni Ningxian ang kanyang sandata sa ating bida, ngunit agad naman itong tumalon para maiwasan ang pag-atake sa kanya. Subalit sa pagtalon ni Chen Er ay naghanda ito ng isang pag-atake, biglang may namumuong malakas na enerhiya sa kanyang kamay. Ngunit nabigla naman si Ningxian sa ginawa ng ating bida, at ilang sandali pa ay tuluyan nang ginamit ni Chen Er ang Dragon in the Sky, at isang malaking kamay ang namuo, at mabilis naman na bumulusok ito sa kanyang pinsan, wala naman nang magawa para iwasan ito. At ilang sandali pa ay tuluyan nang tumama ito at isang malakas na pagsabog ang nangyari matapos ang atakeng yun, ngunit hindi naman inaasahan ni Ningxian na hindi tumama sa kanya ang atakeng yun bagkus iniwas ng ating bida sa likuran nito ang ginawa niyang pag-atake. Sa makapal na alikabok at pinagmamasdan naman siya ni Chen Er, habang nakasandal ito sa bitek ng sahig. Napasigaw na lang ang kanyang uncle sa pangalan nito, at ito'y tumakbo. Ngunit nakasalubong nito ng ating bida at nagpasalamat naman ito sa pagiging awa niya sa kanyang pinsan. Ngunit naging seryoso naman ang ating bida habang ito'y paalis. At ipinangako naman ni Ningxian sa kanyang sarili na ang kahihiyan na naranasan niya ngayon ay ibabalik daw niya ito ng maraming beses kay Chen Er. Agad naman nagsalita ang tagapang-asiwa. Ang susunod na kompetisyon ay si Zhang Rukan, ang ikasyam na prinsipe na ating bida, laban sa sukay mula sa mansyon ng ministro, at sabay hiyawan ng mga tao dahil ito ang kanilang pinakahihintay na lumaban muli ang ating bida. At makikita naman natin nakakaakyat lang ni Chen Er sa entablado. Nagsalita naman si Zukai at sinabihan niya ang ating bida. Bakit hindi nila ikumpara ang kanilang kakayahan sa espada? Agad naman naunawaan ito ni Chen Er at sumang-ayon na lang ito sa nais ng kanyang katunggali. Ngunit bigla naman hinagis ni Princess Zhang Yuxi ang kanyang espada sa kanyang kapatid. Agad naman ito sinalo ng ating bida. Ang espadang ito ay may 3 inscription ng serye ng yelo at 3 inscription kung ang serye ng kapangyarihan ay nakaukit sa espadang ito. Ang pag-activate ng bawat inscription ng isang beses ay sapat na para sa kanya. Subalit agad naman umatake ang hangal. At sinabihan pa niya si Chen Er.
Na nasa mood pa itong humanga sa espada sa ganitong oras, medyo mayabang daw siya. Agad naman napalingon ang ating bida, at nakita nito na malapit na sa kanya ang hangal. At ilang sandali pa at tuluyan nang hinampes ni Zukai ang kanyang espada, ngunit sahig na lang ang tinamaan nito dahil agad naman naiwasan ito ng ating bida sa huling sandali, at bigla ulit nagpakawala ito ng isa pang atake at sinabihan na lang niya si Chen na nahuli na daw niya ito. At makikita naman natin na tinamaan ang ating bida sa kanyang dantian.